Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga tayo po ay spray po ng ating kalamansi. Ito po ay follow up lang po natin para po sa ating mga bulaklak. Kasi meron tayong pambulabog sa ating pong mga bulaklak. Medyo maganda-ganda po yung panahon. Sarap pong mag-alaga, hindi pa masyado pong sumisikat ang araw. Kaya yun to yung ating trabaho ngayon mga ka-farmers. Ganyan lang tayo pagka po magbubulabog ng insekto. Kaya sayang po kasi mga bulaklak na ito, yan po yung ating inaalagaan. Kasi yan, mga nasa dulo para hindi na po siya masira or malaglag. Marami pa pong mga insekto mga katribya. Kaya hindi pa natin masasabing safe ang ating mga bulaklak, pati na rin ang mga bunga. Pagka tayo yan ang ating napabayaan, wala tayong aanihin. Kaya kailangan talaga ay continuous ang ating pag-i-spray ngayong tag-araw. Hindi biro ang ating kalaban. Grabe. Kahit namuti sa bulaklak, kanadali po noong insekto, ay halos walang natitira. Doon sa nag-aalaga yung mga katribya, how much more pa kung hindi po nag-aalaga ang magkakalamansi. Mula naman po noong nauso yung pong mga lason, pataba na inilalagay natin sa ating mga bukid, sa ating pananim, sa lupa, dumami naman po ang insekto. Talagang pantawag talaga na insekto yung ating mga inilalagay sa kanila. Kapag hindi po inalagaan, mauuwi lang dun sa mga uod ang ating mga bunga. Kaya nakakalungkot man po na sabihin sa inyo na tayo dito sa Pilipinas ay nakatali na sa mga malalaking mga kumpanya ng pataba at ng lason, na hindi mo masasabi na pag hindi mo in-spray o inalaga ng iyong kalamansi ay aani ka ng magandang bunga. Ganyan ang nakakalungkot. Pagkatapos mahal pa ang mga bilihin, gaya po ng mga abono na ginagamit po natin, lalo na pati yung ating insekto, pang insecticide. Anong mamahal po niyan? Kaya kung wala kang kapital, puhunan, hindi ka makakapag-alaga. At kahit naman po na meron kang pang-alaga, ay basta't pagka nalingat ka ng inyong pag-i-spray, sisirain ng timano kaagad ng mga insekto yung ating mga bunga. Tsaga-tsaga lang mga ka-farmers. Yan po ang ating motivation sa lahat ng ating pong magkakalamansi. Meron kang tsaga, meron kang nilaga. At hindi lang nilaga, meron ka rin sinigang. Kasi lahat ng ulap pwede mo mabili sa tsaga-tsaga lang. Ito, tsaga-tsaga lang po natin ito na spray po muna para dito sa ating mga bulaklak. Kaya kahit manual muna ang ating gamit,
Basta sure lang natin na matapang po yung ating pang spray para masulit. Power spray nga po yung ating gamit. Kung malakas naman siya sa gamot, tapos ay nauulan, useless lang. Eto, makakaminos tayo rito. Tapos hindi pa tayo nagmamadali ng ating pag-i-spray. Iba po natin mga bulaklak ay mga buko na. Yan yung ating pong mga buko. May mga bunga. Malaki-laki na po unti-unti. Yung ating inaasahan. Kaya continuous lang ang ating pag-aalaga. Tuloy-tuloy. Lahat po ng mga buo ng bunga ang matitirang matibay ng ating kalamansi. Tapos yung bulaklak po naman na yan ang pang susunod kung siya ay hindi masisira. Pero pagka masisira ang bulaklak, magbubuko, malalaglag, pag nagtubig tayo, mumulaklak na naman siya uli. Kaya ang kalamansi, bulaklak siya ng bulaklak hanggat hindi siya nagtutuloy ang bunga. Mahihinto lang ang pagbubulaklak niyan kapag ka nagtuloy ang mga bunga niya. Mamulaklak man yan, konti na lang. Compare mo doon sa talagang dating nahihitik. Hitik sa bulaklak. Imagine ninyo puting-puti sa bulaklak po ang kalamansi. Pag tinira ng insekto, talagang halos wala pong matitira. Ayan, no? Yung lumilipad po na putakti na yan. Putakti yung paro-paro. Yan yung mga nangingitlog po sa bulaklak. Isang piraso kasi niyan, nung paro-paro, pwede siyang mangitlog ng hanggang 50 mahigit. Napakaraming putakti. Kaya pagka nangitlog po ng 50, kung halimbawa 1,000 yan, 50,000 ang sasalakay sa inyong kalamansian. Pag in-spray natin, di naman siya mamamatay, bubulabog lang, lilipat sa kabilang kalamansi. Pag lipas na ang gamot natin na ginagamit, babalik na naman uli sila sa kanilang pagkain. Kaya itinali na tayo ng mga agri-supply sa kanilang mga produkto para lagi nang gumagamit. Kung hindi kasi ikaw gumamit niyan, walang matitira doon sa ating inaalagaan. Kaya pipilitan kang bumili. Kaya ganyan po ngayon. Kaya mahirap pong makapagpalusot ng mga bunga. Kaya ang kalamansi ay mataas ang presyo dahil konti ang demand. Pagka naman mahal, mura ang kalamansi, asahan ninyo hindi po masyado ma-insekto. Gaya na nakaraang taon ay bumagsak ang April. Bumagsak ang April niya dahil ang lahat ng mga nagsipag-alaga nagtuloy ang bunga, kaya oversupply. Oversupply ang kalamansi, kaya bumaba. After naman nun, saka uli siya tumaas. Tapos na. Yan mga katribya, kaya tsaga-tsaga lang. Yun pong ating huling puno na in-spray, yun po ang ating tatandaan para pagbabalik natin, alam na po natin yung ating sprayin para hindi po siya nauulit.
Eh, siyempre, manghihinayang ka mga katribya po sa ginastos po natin, sa alaga, sa pagod, tapos ay masisira lang. Kaya ganyan katindi ang mga insekto. Itong ginagawa po natin na ito ay prevention lang, hindi po talaga mapapatay. At lumilipat lang sa karatig kalamansi yung ating kuwan, mga insekto. Kaya tiyagaan lang mga ka-farmers. Sige, paro mga katrebya, kita lang po tayo uli. Yan, monitor lang po tayo sa ating bunga, follow up lagi na pag-i-spray para tuloy-tuloy kung din po yung matira, yun ang ating alagaan. Tutubig ata kaya? Ayan. Tayo ay spray ng kalamansi ay matindi ang kalaban. Ayan, ito masarap po, kasoy. Ayan, ito na lang ko pang almusal sa itlog. Okay. Ang ating kalaban eh hindi na pabibiro, kailang uubusin.